Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-73 na kabanata. Ang paghihiganti ni Duque. Ikaw na naman. Galit na wika ni Mr. Lee, na namumukaan si Debbie. Noong una, sinira mo ang paborito kong kanta, at ngayon nagkasakit ang aking aso, dahil sa iyo. Masakit pa rin ang tiyan ni Debbie. At hindi niya kayang imulit ang kanyang mga mata. Wala siyang idea kung ano ang nangyayari. Ang mga sinasabi ni Mr. Lee, ay hindi niya naiintindihan. Si Janice at Rita, ay wala ring idea kung ano ang nangyayari. Hindi rin nila alam na nagbigay ng tubig si Melissa kay Debbie. Nang sandaling iyon, dumating na ang ambulansya. Ang asul at pula nitong ilaw, ay patay sindi. Huminto ito sa labas ng auditorium, at ang dalawang paramedics ay naglabas ng stretcher sa likod ng sasakyan. Kailangan natin madala si Debbie sa hospital. Pag-usapan na lang natin ito mamaya, wika ni Janice, habang tinutulungan nila ni Rita si Debbie na ilagay sa stretcher. Tumigil kayo. Sinabi ko ba na pwede kayong umalis? Lahat sila, ay napahinto. Tumingin si Lee kay Melissa. Ibigay mo ang tubig sa doktor, at ipasuri kung nagtataglay ito ng lason. Sige po, sir. Dinampot ni Melissa ang bote ng mineral, at ibinigay sa doktor. Kilala ng doktor kung sino si Mr. Lee, kaya pumayag siya agad. Ginamit niya ang mga aparato sa ambulance, para suriin ang laman ng bote. Habang nangyayari ito, sinabi ni Angeline sa ibang paramedic na asikasuhin ang kanyang pinakamamahal na aso. Kaagad itong nagbigay ng injection, na anesthesia at inflammatory, para maging stable ang condition nito. Ang unang paramedic ay natapos na ang kanyang eksamin, at mabilis na bumaba sa ambulance. Sinabi niya kay Lee, Mr. Dempsey, sinasabi ng resulta ng test, na mayroon lason na nakahalo sa tubig na ito. Sa pag-inom ng tubig na ito ay magbubunga ng malalang pananakit sa tiyan. Dahil sa narinig, ang mga tao ay nabigla. Galit na tumingin si Mr. Lee kay Debbie, na idinilat ang mga mata, at nabigla. Tumingin siya kay Melissa, saka lang niya napagtanto kung ano ang nangyari sa kanya. Dahan-dahan ginalaw ni Debbie ang kanyang kamay, at itinuro si Melissa, at sinabi, Mr. Dempsey, siya po ang nagbigay sa akin ng tubig. Ibinigay niya sa akin kanina sa backstage. Sinungaling. Nagulat si Melissa. Tumingin siya kay Mr. Lee, na natatakot na baka paniwalaan si Debbie. Nagpatuloy pa ito. Mr. Dempsey, sinusubukan niya akong i-frame up dahil baka isumbong ko siya kay Miss Campbell. Tumingin si Debbie kay Melissa, at sinabi, ikaw iyon. Obvious naman. Uminom ka nito, para itago ang katotohanan. Huwag mong subukan na idamay ako. Kung sasabihin mo ang totoo kay Mr. Dempsey, siguradong maiintindihan niya ito, at baka patawarin ka pa niya. Nagpanik si Melissa, pero hindi siya natatakot. Ngayong gabi, gusto niyang magbayad si Debbie sa mga pagkakautang nito, at kasama na ang interes. Naramdaman niya na kayang-kaya niya ito. Tumingin ng malamig si Lee kay Debbie. Galit ka sa akin, dahil sa pagpuna ko sa pangit mong pagkanta, tama di ba? Wika nito. Kaya nagpasya ka na bumawi sa aking aso. Dapat mong maintindihan, na ako ang nag-sponsor dito sa competition. Kaya pipiliin ko lang ang mga magagaling na mga awit sa entablado. Umamin ka na sa iyong ginawa. Tumingin si Debbie kay Lee at sinabi, hindi ako ganoong uri ng tao. Wala siyang masamang nararamdaman dito. Alam na niya lahat ngayon, na si Melissa ang may kagagawan ng lahat. Sinira mo ang paborito kong kanta, at nilason ang aking aso. Pagod ka na bang mabuhay? Ang tono ng boses ni Mr. Lee ay nagiging masama at lumalakas. Nagpatuloy pa ito. Walang kwentang babae. Kapag may masamang nangyari sa aking aso, mas mainam na lumayo ka na sa akin. Nang sandaling iyon, lumapit si Angelina kay Debbie, at walang sabi-sabi na sinampal ito ng 2 beses. Si Janice at Rita, ay sinubukan pigilin ito. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mo na lasunin ang aso ko. Ang buhay ni Duque, ay higit na mas mahalaga sa iyo, ng 100 beses. Sino ka sa palagay mo, matapang na wika nito kay Debbie. Pagkatapos, ay kalmado itong naglakad sa likod ni Lee. Kamusta na si Duque? Pagtatanong ni Lee kay Angelina. Sinabi ko sa paramedic na bigyan siya ng painkiller.
Hindi na siya masyadong nasasaktan, kagaya kanina. Habang kinakausap ni Angelina si Lee, ang paramedic ay sumusunod sa likod kasama si Duque. Mr. Dempsey, ang iyong aso ay hindi na masyado nakakaramdam ng sakit. Pero kailangan ninyong makahanap ng professional na veterinarian, para suriin siya mabuti. Maraming salamat. Makikita natin kung totoo yan. Yumuko si Lee sa kanyang aso, at hinimas ang ulo ni Duque. Ang kanyang tingin ay na kay Debbie. Bumulong ito ng masama sa aso. Duque, alam mo ba kung bakit ka nakaramdam ng pananakit kanina? Dahil iyon sa kanya. Gusto mo bang maghiganti? Mukhang naiintindihan ni Duque ang mga sinabi ni Lee, at inilabas ang pangil nito na nakatingin kay Debbie. Mr. Dempsey, ano ang gagawin mo? Si Janice at Rita ay kinabahan. Napadilat si Debbie ng matindi at nakatingin kay Duque. Pero, si Lee, ay hindi sila pinansin. Pinapik nito sa ulo si Duque, at tinanggal ang kadena. Mabilis na tumakbo si Duque patungo kay Debbie, na tumatahol at nakalabas ang mga pangil. Natakot si Janice at Rita, at mabilis na lumayo sa tabi ni Debbie. Nakalimutan lahat ni Debbie ang pananakit sa kanyang tiyan, nang makita si Duque na tumatakbo palapit sa kanya. Mabilis siyang bumangon, at sinubukan tumakbo. Sa bawat hakbang niya, ang sakit ay tumutusok sa kanyang tiyan. Tumakbo siya ng abot ng kanyang makakaya sa artificial lake. Pero mabilis siyang naabutan nito. Inilabas nito ang pangil at sinubukan na kagatin siya. Para mapigilan nito ang pag-atake, pinagsusuntok ni Debbie ang aso, sa abot ng kanyang lakas. Pero, wala siyang panama sa lakas ng aso. Ang kanyang damit ay napunit na, dahil sa kagat ng aso. Habang si Debbie ay kinakagat ng aso sa Chicago. Si Alex ay nagpapakaligaya, kasama ang kanyang mga kaibigan sa New York. Sa namumulang mukha, itinaas nito ang baso, at nakipagtos kina Joe, at sa mga kaibigan nito. Talagang nakatagpo ka ng magandang asawa. Nadapa si Debbie sa lawa. Nabulunan siya dahil nakainom ng tubig. Pinipilit niyang tumayo. Pero kagat-kagat ni Duque ang kanyang braso, at dumudugo na ito. Nang sandaling iyon, nakipagtos si Alex sa kanyang mga kaibigan. Ang alak ay kanilang nainom, at nagsitawanan silang lahat. Masaya si Alex, at walang anumang alalahanin ng sandaling iyon. Sa Chicago, sa may artificial lake, ang isang babae at aso ay naglalaban sa tubig. Si Duque ay maraming lakas, habang si Debbie naman ay nasa nanghihinang pakiramdam. Ang kanyang damit ay punit-punit na, at may mga kagat na sa kanyang katawan. At nagsisimulang umagos ang dugo nito. Naghahanap ng pagkakataon si Duque na kagatin ang kanyang leeg para tapusin na siya. Nakiusap si Janice at Rita, kay Mr. Lee, para iligtas si Debbie, pero useless lang ito. Kapag napatay ni Duque si Debbie, palalabasin lang nito na isa itong aksidente. Ang kanyang reputasyon, ay hindi maaapektuhan. Nang sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa likuran ng mga tao. Nagtatanong siya tungkol sa talent show. Bakit nahinto, at walang tao sa entablado? Bakit nandito kayong lahat? 4 na magagandang babae ang lumabas kasama ang binata. Ang lahat ng babae ay sobrang nakakabighani at nakasuot ito ng mga eleganteng damit. Kahit sino sa kanila, ay pwedeng maging supermodel. Ang binata ay nakasuot ng shades, baggy t-shirt, at surfer na short, na nagpapakita ng kanyang binti. Nagtanong siya papunta sa side ni Lee. Ang isang manunood, ay itinuro ang papalapit na binata, at mayabang na sinabi. Hoy, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Hindi mo ba alam na narito si Mr. Dempsey? Sinabi ng lalaki sa mga babae na maghintay sandali dito, at saka lumapit sa lalaki. Casual na lumapit ito at nagtanong. Ako ba ang kinakausap mo? Ang binata ay umastang matapang, pero medyo kinakabahan. Sumagot ang lalaki, oo, nandito si Mr. Dempsey. Sino ka ba sa palagay mo? Pero bago pa matapos ang pagsasalita nito, ang binata ay nahawakan na siya, at 10 beses na sinuntok ito sa nguso. Ang labi ng kawawang lalaki ay dumudugo. Ang kanyang gwapong mukha ay namaga, at mukhang malapit ng umiyak. Mabilis itong tumakbo kay Lee. Mr. Dempsey, pinagsusuntok niya ako, reklamo nito. Tumigil ka. Hindi na siya tinulungan ni Mr. Lee, at sinuntok pa siya. Ang kawawang lalaki ay dumugo na ang ilong. Nagtataka na ang lalaki.
Kung alam lang niyang magkakaganito, hindi na sana siya nakisali. Walang sino man ang nakakaunawa sa gagawin ni Mr. Lee. Nang makalapit na ito, at nakita ang lalaki. Bakit hindi man lang niya nagawang saktan ang mayabang na binata? Sa pagkabigla nito, mahinang ngumiti habang yumuko. At sinabi nito, Mr. Ambrose, kayo pala. Kailan pa kayo dumating dito sa Chicago? Bakit hindi po kayo nagsabi sa akin? Naayos ko po sana ang mga bagay. Napasundo ko po sana kayo. Ang mga tao, ay napanganga sa inaasal ni Mr. Dempsey. Nagtataka sila, sino itong Mr. Ambrose na kinatatakutan ni Mr. Lee Dempsey? Ang isang lalaki ay tumingin kay Mr. Dempsey. Si Mr. Dempsey ay isang importante at makapangyarihan na negosyante, pagkatapos ay nagbow lang ito sa isang bastardo. Ang Mr. Ambrose na ito, ay baka mas importante pang tao, kaysa kay Mr. Dempsey. Sumang-ayon naman ang isa pa nitong kaibigan. Ang isang lalaki ay nag-research sa kanyang cellphone, at napatunayan niya. Siya nga. Sabi sa internet, si Mr. Ambrose ay involved sa halos kalahati ng mga babaeng celebrities sa entertainment industry. Ang kanyang halaga, ay magandang kapalaran. Sa reaksyon ng mga kabataan, ang mga tumingin dito ay medyo pamilyar sila sa itsura nito. Ang lalaki ay ang half-brother ni Alex, na si Justin. Dahil wala naman siyang interes sa negosyo ng pamilya, kaya walang nakakakilala sa kanya. Si Justin ay miyembro ng pamilya Ambrose. Ang kanyang parte at impluwensya sa pamilya ay kaunti lamang, kung ikukumpara kay Alex. At ang kanyang kayamanan ay panlabas lamang. Gayunpaman, isa siya sa pinakamayaman na lalaki sa Amerika. Alam ito ni Lee, at kailangan niya itong itrato ng may paggalang. Tigilan mo ang pambobola sa akin. Nandito ako, para manood ng talent show. Mayabang na wika ni Justin kay Lee. Bakit ito nahinto? Ano ang nangyari, at ano ang nagaganap sa artificial lake? Sumagot si Lee. Nasa kalagitnaan kami ng talent show, nang lasunin ng babaeng iyan ang aso ko. Inutusan ko ang aking aso na kagatin siya. Titingnan ko kung may lakas pa siya ng loob ulitin, ang kanyang ginawa. Itinuro ni Lee si Debbie sa tubig, habang naghihirapan at kinakagat ng aso. Niyakap ni Justin ang 4 na babae sa tabi niya, habang tumingin sa artificial lake. Maraming nagtatalsikang tubig. Pumayag siya sa kanyang nakikita. Habang nakikipaglaban ang babae sa aso, imposibleng makita ang mukha nito. Tumango si Justin bilang pagsang-ayon. Sabi nito, mayroon akong African lion sa bahay. Kung sino man ang susubok na lasunin ang aking layon, pababayaan ko rin na lapain siya nito. Ang ganitong klase ng mga tao, ay dapat lang mamatay. Nang sandaling iyon tumalon ang aso sa leeg ng babae, nakita ng maliwanag ni Justin ang mukha nito. Nabigla ito. Namukaan niya, nakatulad ito ng babaeng nakilala niya sa Harmony Island. Ito ay ang kasintahan ng kanyang half-brother, na si Debbie. Posibleng malagat siya kay Alex, kung pababayaan niya lang ito. Patigilin mo ang aso mo, kilala ko siya. Patigilin mo ang baliw na aso mo ngayon. Mabilis na sumugod si Justin sa artificial lake. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Kung gusto nyo po ng mga true horror story, maari po kayong bumisita sa Mga Kwento ni Kuya Gio. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.